Ayun, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. At nasampulan na nga ni Atty. Topacio ang mga nambastos sa Supreme Court. Napakaganda po ng ginawa nyo, Atty. Topacio, at tinupad mo yung pangako mo. Dahil ito po ay sinabi niya siguro mga isang araw after ng paglabas ng Supreme Court ruling. At yun nga, this Wednesday, tinupad niya yung kanyang pangako. Palakpakan natin yan, si Atty. Topacio. At mabuhay ka. Dapat lang nasampahan talaga o sampulan yung mga yan. Dahil mga bastos. Ito po ay ayon sa kanilang mga paratang at paggamit ng mga hindi angkop na salita laban sa mga maestrado. Matapos katigan ng Supreme Court sa pamamagitan ng unanimous decision ang petisyon na mabasura ang Articles of Impeachment versus VP Sara Duterte. Ayon sa Supreme Court, nalabag ang 1-year bar rule at walang due process sa paghahain ng impeachment complaint. Okay, sino-sino ba ang nasampahan ng kaso o ng indirect contempt? Unang-una po, si Larry Gadon. Siya po ay secretary ng Poverty Alleviation. Pangalawa, si Richard Heydarian, professor daw ito, political analysis. At ang pangatlo, si Congressman Percival Sendanya. Sendanya ba yun? Alright. Itong tatlong ito, may mga maanghang na sinabi sa Supreme Court na tila hindi pinalampas ng grupo ni Atty. Topacio, kaya sinampahan po sila ng indirect contempt bilang officer ng ng mga may tawag doon, officer in court. Yun ang tinatawag ni Atty. Topacio. Anyway, panoorin po natin yung kanilang pagpunta dito po sa Supreme Court. Wait lang. Kasama ko rin si Atty. Rollins Upito at lahat po ng mga concerned lawyers. Nag-file po tayo ngayon ng petition for indirect contempt against Congressman Percival Sendanya, second, Professor Richard Heydarian, at yung best friend, yung best friend ni Atty. Topacio, si Secretary Larry Gadon. Ang teoris po natin, for example, kay Percival Sendanya, sinabihan niya Supreme Court na Supreme Cuddler ng mga corrupt na mga opisyales. Supreme Cuddler. Itong si Richard Heydarian, nagpo sa Facebook at sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices sa Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Bakit? Kasi kung wala ng credibility ang Supreme Court, wala ng matirang justisya sa Pilipinas. That's why, as lawyers at as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na po sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those three individuals for indirect contempt. Ayos. Pero dapat sinama nila si Laila de Lima. Di ba? Kasi sinabihan ni Laila de Lima na one-sided daw ang Supreme Court. Dapat sinabi na yun, sinama na si de Lima kahit nagsorry. Nagsorry kasi, pero kung hindi nagsorry, baka isinama ni Atty. Topacio yon. Okay, ano ba sinabi nitong mga to? Dahil ito nga, sinampahan na sila ng indirect contempt ng grupo ni Atty. Topacio. Unahin po natin si Congressman Percival Sendanya. Meron siyang video na ginawa. Pakinggan po ninyo. Gaya ng makulimlim na panahon, madilim din ang ating demokrasya. Binaliwala ng Supreme Court ang konstitusyon. Binaliwala ang sarili nilang mga desisyon.
binaliwala ang separation of powers para lang protektahan ang vice-presidente. Nireduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang Supreme Coddler of the Philippines. Uy! The dismissal of the impeachment sets a dangerous precedent. Lahat ng tiwaling politiko pwedeng magtago sa likod ng Supreme Court at takasan ang pananagutan sa sambayanan. A disastrous day for Philippine democracy. Alright. Supreme Coddler, matindi yun, ha? O, pakinggan naman natin yung sinabi naman ni Larry Gadon. Ha? Pakinggan natin to. Personally, ang tingin ko dyan ay namumulitika ang Supreme Court. Oy! Kasi yung opening statement pa lang ng decision ay sinasabi nila na impeachment should not be a process for to even out political scores. Eh wala namang political scores na tinitingnan diyan eh. Paano nila lalampas sa isip nila yung Anak ng tutakaw. Wala politika. Impeachment yan. At ang dami nagsasabi, ang impeachment is a political process. Alright, Gadon. Sasabi mo walang politika dyan? Tuloy natin. merong certification ang AFP na yung 15 million na sinasabi ng OVP na binigay nila sa Armed Forces of the Philippines doon sa isang youth seminar nila, sabi ng AFP, wala kaming nare-receive. So doon pa lang halata mo na naninakaw yung pera eh. Tapos sasabihin mo political score. And paano na yung mga Mayor Grace Piatos na isinertify ng PSA that there are about 900 individuals in the list who are not existing. Alright. Ang kino-quote ni Larry Gadon, yung 15 million daw doon sa AFP at yung Piatos-Piatos. Nakakaano naman yung 15 million, parang ginagawa mo namang cheap ang Vice President. Yung 15 million, yan yung mga kinakana ng mga pipitsuging congressman at mga corrupt na mayor. Vice President, magnanakaw ka ng 15 million. Napaka-kaunti naman nun. At itong budget ng OBP ay inaudit na po ng COA at binigyan ng pinakamataas na grado, which is unmodified opinion. Yung budget mo, Gadon, ino-audit ba yan ng COA? Malamang hindi. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Yung budget ni Gadon bilang chairman ng Poverty Alleviation, ito po ay nanggagaling sa Office of the President. Okay? Yung Office of the President hindi ino-audit ng COA. Alam niyo po ba yon? Hindi po ino-audit yan. Ang Speaker of the House hindi rin ino-audit ng COA. Ewan ko kung bakit hindi ino-audit. Pero sinabi po yan mismo ni dating President Rodrigo Duterte. Tandang-tanda ko yan at tinandaan ko yan. Yung mga congressman, pumipirma lang po yan. Sinesertipikahan lang po yung kanilang nakuhang pondo at ito, nagamit na itong pondong ito. Ganon din po sa Senate President at mga senador. Pero itong Office of the Vice President, inaudit po ang pondo ng COA. Okay? Ngayon, ito namang Piatos na sinasabi ng marami. Ito po ay asset at kailangan po itago ito, ang identity ng mga asset na ito. Kaya nag-invento po ng alias. May mga alias, si Ping Lacson nagsabi na yan. Yung mga dating pulis, dating sundalo, alam yan. Kaya hindi mo pwedeng isa publiko yung identity nito. Kaya mag-iimbento ka ng alias. Alright. Ngayon, ituloy muna natin. Konti na lang to. wala mga birth records? Paano mangyayari yun? Even sa Chel Jokno, nagre-reklamo, bakit yung pangalan niya nandun?
Oo. Political score pa rin yun. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Galit si Galit, no? Galit na galit. Alam mo yung parang mga spoiled brat na hindi napagbigyan, nagwawala. Nagwawala na parang akala mo nababaliw na. Gaganon sila eh. Kapag hindi sila napagbigyan, kapag hindi pumabor sa kanila, nagwawala eh. Gigil na gigil talagang i-impeach si BP Sara. So, sinasabi ni Gadon at marami rin nagsasabi na itong mga Supreme Court Justice ay tuta ng mga Duterte. Dahil daw marami ang Supreme Court Justice dyan, si Duterte ang nag-appoint. Pero baka nakakalimutan nila, may appointee na si BBM dyan. Isa. At alam nyo ba, pumanig sa petisyon ni BP Sara, yung appointee ni BBM. Opo, pumanig siya sa majority, kaya nga unanimous eh. Mayroon din pong appointee si Noynoy. Alam nyo kasi, yung mga Supreme Court Justice, tumatagal yan ng mga 18 years, 19 years. No? Kaya kagaya po ni Antonio Carpio, ang tagal po na naupo niya bilang justice. Kaya nga lang, nagtatanga-tangahan ngayon. Nagbobobobobohan. Pero, alam niya, yung mga sinasabi niya, tinatangan niya lang yung mga tao. Binobobo niya lang. Okay, at sinasabi pa ng mga iba na wala na raw kasing avenue na mapupuntahan itong mga pro-impeachment. Sabi naman namin ng mga DDS, si Vice President Sara ay hindi immune from suit. Pwede siyang idemanda sa korte. Kung talagang meron silang ebidensya, idemanda nila si BP Sara sa korte, sa Regional Trial Court, kung saan saan nila gusto. Baka pwede yun kahit saan. Idemanda nila. Kaya lang hindi nila ginagawa. Maging si Tatay Digong, 'di ba? Kung tuta kung tuta itong mga Supreme Court Justice, bakit hinayaan ng Supreme Court na makulong si Tatay Digong sa The Hague? Bakit hindi sila naglabas ng TRO para maawat yung pagpunta ni Tatay Digong dun sa Netherlands? Kung talagang tuta, hindi eh. Hindi po nakakuha ng TRO si Tatay Digong eh. Kaya yung sinasabi nilang Duterte appointee, hindi po totoo yun. Kahit nga BBM appointee, kahit nga Noynoy appointee, pumabor doon sa petisyon ni BP Sara. Kaya imposible yung mga nila, yung mga katwiran nila. Ang issue dito, Larry Gadon, ay itong 1-year ban rule or 1-year bar rule. Alright? Pero hindi ito binabanggit ni Larry Gadon, itong ni Congressman Percival Sendanya at ni Richard Haydarian. Meron daw post si Richard Haydarian sa FB. Hinahanap ko kanina, hindi ko makita. Marami daw siyang, mahaba daw yung sinabi niya, kaya lang hindi ko makita eh. So, ito lang dalawa ang naipa-share ko sa inyo. Hindi po totoo na porkit appointee ka, papaboran ka na. Yan lang yung naging dahilan nila. Kasi narinig lang nila sa iba yan eh. Narinig lang. Kaya kumalat na. Siyempre, pipick upin nila. Kaya pala. Hindi po totoo yan. Galangin po natin, attorney ka pa naman, Larry Gadon. Hindi ka gumagalang sa Supreme Court at imbis na galangin mo ang Supreme Court, babastusin mo pa ng ganyan. Ayan, nararapat lang sa'yo yan. Sa Supreme Court ka magpaliwanag, nakademanda ka na bilang indirect contempt. Doon ka na magpaliwanag. Yan din ang sabi ni Attorney Topacio. Doon na siya magpaliwanag. Napaka bastos talaga ng bunganga. Kaya siya na disbar. Dahil matindi yung kanyang mga pagmumura ginawa kay
Sino ba yung journalist na yon? Nawala na yun eh. Anti-BBM yun eh. Siguro hindi niya nasikmura na na kumampi doon kay BBM dahil yung mga kasama niya, yung mga kasama nila kay Lenny, no? Yung grupo nila ni Lenny, kagaya nito ni Hontiveros na anti-BBM dati, ngayon kumakampi. Siguro siya hindi niya nasikmura na kumampi kay BBM at labanan ng Duterte. Nanahimik na yata yung babaeng yun. Nakalimutan ko na kung ano pangalan nun eh. Ito pala, sumagot pala si Larry Gadon. Ito, bago lang po ito. Iginiit ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Kita mo itong trabaho niya. Legal advisor siya for poverty alleviation. Ano na nangyari sa mga kababayan natin mahihirap? Nagagawa mo ba o nagtatrabaho ka ba? O nagpapasarap ka lang sa pondong natatanggap mo? Larry Gadon. Na style lang umano ni Attorney Ferdinand Topacio ang gumawa ng ingay para makakuha ng atensyon. Hindi siguro. May ginawa kayo eh. May ginawa kayo sa Supreme Court. Maanghang kasi yung mga bunganga nyo eh. Kasunod ito ng paghain ni Topacio ng petisyon for indirect contempt laban kay Gadon sa Korte Suprema na nag-ugat sa umano'y highly offensive and outrageous public remarks. O yan, highly offensive and outrageous public remarks ng kalihim ng SC decisions sa impeachment case ni BP Sara Duterte. This is his style, creating a lot of noise. Nako, hindi po ako naniniwala sa iyo, Attorney Gadon. Talagang mayroon kayong mga sinabing mga kabastusan. Attorney ka pa naman. Buti talaga't na disbar ka na. Hindi mo na ginalang ang Supreme Court. Sabihan mong ang mga Supreme Court justices ay tuta ng mga Duterte. Kagaya nga sinabi ko kanina, mayroon diyan appointee ni PBBM. Mayroon din diyan appointee ni Noynoy Aquino. Hindi lahat appointee ni Duterte, pero lahat sila unanimous decision. Dineclare nilang unconstitutional ang impeachment complaint ng House of Representatives. Kasi nga, hindi nabigyan ng due process itong impeachment na isinampa nila kay BP Sara. At minadali. Bakit minadali? Kasi mag-a-adjourn na ang Senado. Kailangan na ipasa sa Senado. Kaya po minadali. At itong ang impeachment na to, talagang sistematiko na pinlano. Tapos sasabihin mo, hindi ito politika. Nagpaalala na nga kaya nga nagpaalala yung Supreme Court na itong desisyon nila, walang halong politika ito. Kumbaga, ito yung kanilang tungkulin, ito yung mandato nila. Kinote ba naman ni Larry Gadon yung paalala ng Supreme Court? Ang issue is 1 year ban rule. 1 year ban. 1 year bar. Yan po yung issue. Pero, wala silang masabi dyan. Hindi nga nila nababanggit yan eh. Ni Congressman Percival Sendania. Nabanggit ba niya yan? Hindi. Tignan mo yung mga salita ng mga pro-impeachment. Hindi nila nababanggit yung 1 year ban rule. Hindi nila nababanggit. Yun yung issue eh. Yun yung pinagtatalunan eh. 'Di ba? Bakit hindi nyo mabanggit? Kung ano-ano na sinasabi mo, Larry Gadon. Yung 15 million na AFP, Piatos. Hindi yan yung pinag-uusapan dyan. Ang pinaka-issue dyan, yung 1 year ban, lumabag ba sa 1 year ban rule? Yun yung issue na hindi mo masagot, hindi mo ma-explain. Dapat kung makikipag-argumento ka doon sa issue, tama? Tama, di ba? Di harapin mo na lang yung kasong isinampa sa'yo. Okay, hanggang dito na lang. Yan lamang po sa ngayon. Bye-bye. Thank you so much. Ingat po lahat. See you next time.